So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, mga minamahal, sunog na naman si Vice President Sara Duterte. Dito nga po sa mga previous statement niya versus sa kanyang mga kinikilos ngayon. Imagine nyo pag ito tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas, ang mangyayari puro na lang sorry ang kanyang gagawin every time na papalpak siya. Kasi tingnan nyo to. Ano nakalagay dito sa balita? Sabi dyan, there is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act or GAA. Actually, bakit mayroong burial assistance program? 'Di ba ibang ahensya na yung nagtatrabaho nun? Anyway, double funding kasi yung gustong mangyari ni VP Sara, like what I said before, 'di ba? So may pa foods na project din siya, may parang pa DSWD pa project din siya. Kaya nga umabot ng 2 billion yung hinihingi niyang funds, 'di ba? Ngunit hindi inallowed kasi ang gustong mangyari ng Senado, kung po pwede, humingi ka na lang, kunyari burial assistance, humingi ka na lang diyan sa ahensya na mayroong program na burial assistance para hindi dumoble yung budget. Anyway, mga minamahal, ang punto kasi dito, ayan may nagsorry pa siya. Sabi niya, we apologize for the inconvenience. Ang punto kasi dito, nagsalita ka. Ano yung sinabi mo noong September 11, 2024? Ilang buwan pala yung nakalipas? September, October, November, December, January. 4 months pa lang ang nakakalipas. Ngunit ano ito, VP? 'Di ba? Hindi mo pwede kaming daanin sa sorry-sorry mo dahil si Leni Robredo sobrang liit ng pondo nung siya ay OVP. Nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Sobrang liit, ginipit yung kanyang pondo. Mas mataas pa nga yung 700 million kaysa sa 600 million ni former VP Leni. Ngunit ano yung ginawa ni Leni Robredo? Sabi niya pa nga, whatever is given to us, 'di ba? We will do it. Yan pa nga yung statement na binitawan ni Leni Robredo Kahit anong ibigay sa amin na task, as long as kaya namin, then we will do that. Of course, kasi kailangan namin tulungan yung taong bayan. And it is our duties and responsibilities as a public servant. Now, ito kasi yung statement ni VP Sara noong September 11. Ang sabi niya, handa kami. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. So, kahit wala daw pondo, mga minamahal, she's willing to sacrifice, to help, to work for the Filipino people. Kayang-kaya naming magtrabaho kahit walang budget. Quote and quote, nandyan nakalagay kaya naming magtrabaho kahit walang budget. Sinabi mo 4 months ago. And now, ano tong statement mo sa amin na ang sabi mo, there is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under 2025 General Appropriation Act or GAA. We apologize for the inconvenience. VP, remember, hindi namin kailangan ng sorry mo. Kasi paano na lang yan? Kunyari naging presidente, wag naman sana ng bansang Pilipinas, itong si Vice President Sara Duterte. Imagine, 2028 naging presidente siya. Lumubo ang inflation. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin na, sorry for the inconvenience. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Ginigera na tayo ng China. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin na, ay, sorry for the inconvenience. We apologize for the inconvenience. Naghihirap na yung mamamayang Pilipino, sasabihin mo lang sa amin na, oh, sorry, we apologize for the inconvenience. Hindi pwedeng ganun, in reality.
'Di ba? So, pinapakita mo lang sa amin na, ay, nagtatrabaho ka kasi meron kang kickback. Parang ganun, mga minamahal, yung nakikita ko sa mga kinikilos ni Vice President Sara Duterte. As long as merong kickback, nagtatrabaho. Kapag wala, hindi mamamansin. 'Di ba? Yung reason niya kasi, mga minamahal, sobrang nakakahiya. 'Di ba? Unforgivable to eh. At hindi to valid na reason. Like, ang dami mong fans noon, 'di ba? Nasaan napunta? At saka ito yung pinaka-toxic. Kung si Lenny nga, nagawa niya noon, bakit ikaw hindi? 'Di ba? Kinaya ni VP Lenny ang Office of the Vice President, kahit nga minsan 400 million lang yung ibinibigay na funds na pondo sa kanya. Iniipit eh. Ginigipit, mga minamahal. So yan ba yung gusto niyang maging leader? Napaka incompetence? Gets niyo ako? Ha? Yan yung kakandidato sa 2028? Walang silbi? Nakabase ang paglilingkod depende sa budget? Eh paano yan? Sabihin natin nagugutom ang Pilipinas. Hindi pwede na, kunyari sa isang bahay, nagugutom yung anak mo, hindi mo pwedeng sabihin na, anak, pasensya na. Mahal kita. Mahal lang kita. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin yan na, kunyari, nanay ka, anak mo ako, nagugutom ako bilang anak mo. Sasabihin mo sa amin na, ipagtatanggol kita, mahal kita, anak, pero wala tayong makakain. Hindi pwede yung ganun. Mahal mo kami, pero dapat meron kang ginagawang pagkilos. Mahal mo kami, pero dapat nakikita namin. Diba, ina-admire ka nila eh. Dapat sana maging admirable ka naman tingnan. Hindi ka na nga marunong rumespeto, hindi ka na nga karespe-respeto. Nambubudol ka pa. Hindi safe sa'yo ang pera ng taong bayan kung ganyan yung ginagawa mo. Kaya minsan, mga minamahal, kahit medyo may slight na tampo tayo dito kay Lenny Robredo in terms sa previous na paglilingkod niya. Pero if we will compare Lenny versus Sara, I think mas better, mas may sense, mas maaasahan itong si former Vice President Lenny. Kasi, Lenny always finds a way. Lagi niyang, kahit maliit na butas, pilit niyang pinapasok. Diba? Nagiging posible ang mga imposible kay Lenny Robredo. Hindi nag-aatubili. Diba? Ganon siya, ganon siya ka-willing na tulungan ng ating bayan. Nagigets ninyo ako? Kaya nga, kahit mga private companies, di ba, tumutulong kay Lenny Robredo. Kasi ginipit nga si Lenny eh. Tinutulungan si Lenny ng mga private companies. Nagigets niyo ako, mga minamahal? Tsaka yung kanyang, yung Office of the Vice President, makikita ninyo yung values of transparency. Malinis ang history ng kanyang track record. Kaya bang gawin yun ni Vice President Sara Duterte ngayon? Yung malinis na track record, nakikipag-cooperate, di ba? Always find a way, di ba? Naghahanap ng paraan, kahit anong klaseng paraan, para lang makatulong dito sa ating bayan. Di ba? What if na lang I'm just asking, what if na lang kung tanggalin ni VP Sara yung mga security personnel niya? Kasi magkano din yung sinusweldo dyan? 17 million a month para sa kanyang 400 plus na security. What if yung 17 million mo na yan, di ba, na pinapasweldo mo sa mga bodyguards mo, what if iambag mo na lang din yan?
Diyan sa burial assistance mo na yan. 'Di ba? Tsaka ito yung malala eh. Sobrang red flag. Ang dami niyang kuda, ang bilis niyang kumuda, pero hindi naman natin nakikitaan ng pagtatrabaho ng maayos. Alam nyo, sa madaling sabi, hindi naman to patungkol sa budget eh. Binigyan ka ng maliit na budget, hindi naman to patungkol sa budget. Patungkol ito sa pagiging leader mo. Yan yung totoo dyan. Kung effective ka na leader, kahit ginipit yung funds mo, makakagawa ka ng paraan. It's not about the money. It's all about leadership. Diba? Iba yung leader na merong isip sa naglilider-lideran lang. Nagigets nyo ko, mga minamahal? Kaya nga sabi ko, medyo nakakamiss. Nakakamiss sa totoo lang. Itong pagiging VP ni former Vice President Lenny, even though napasensya na, nabash natin siya noon. Diba? Kasi yung punto kasi dito, sa nakikita kong picture, yung mga paraphrase na binitawan ni VP Sara, parang, she always, di ba, she always insisting na paawa effect. Kaya di kami nakakatulong kasi walang budget. Pero, imbes na maawa, maiinis sa'yo yung Pilipino. Leader ka, hindi mo magawa ng paraan. Nandyan ka na sa posisyon, wala ka man lang paraan. Nagigets nyo ako, mga minamahal? Pero kasi yung iniisip, hindi serbisyo eh. Di ba kung iniisip mo yung pagsiserbisyo, although kasama dyan yung budget, kasi syempre para makatulong ka, kailangan mo ng funds. Pero kung hindi puro kickback, hindi puro pera, yung nasa isip mo, makakahanap ka ng paraan. Di ba? Yan ba yung gusto nyong maging presidente ng bansang Pilipinas? We are talking about good leadership, good governance. So, how can we achieve that kind of leadership if ngayon pa lang nakikitaan na natin itong si Vice President Sara Duterte ng mga red flag? Budget, hindi marunong humawak. Pag mayroon namang budget, ang bilis malustay. Ang bilis na maubos. Diba? Ano nga yung kataga noon? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Diba? I hope na nagigets nyo ako, mga minamahal. And I am super proud sa mga namulat ng generation ni Leni Robredo. Although I am not one of them, kasi binoto ko si PBBM, but I really like and admire Leni Robredo for being, that kind of leader na nasira dahil sa mga kultong DDS, pero still, pinanindigan niya yung meaning ng pagiging leader. Binigyan niya ng ibig sabihin yung leader, yung leadership. Diba? Alright, mga minamahal, yun lamang po. So, pahingin lang po ako, mga minamahal, ng subscribe. I-click nyo yung subscribe at i-hit nyo yung notification bell. Tapos huwag nyo na kalimutan na i-like itong video na to at napaka-importante po sa akin na mag-komento kayo. So, yun lamang po, mga minamahal. Again, it's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.